So, yun na nga no, for today's video ay pag-uusapan ho natin, i-vlog ho natin itong tungkol sa ginagawa nitong mga Duterte family sa Davao City every Pasko, no? Every 25 of December. Kibali, may mga nasasabi kasi sa across social media na kaya lang daw ito ginagawa ng mga Duterte. Ang kumbaga ngayon lang daw ginawa. Oo, pabigay-bigay na daw kunyari ng mga pamasko itong mga Duterte, ganito, ganyan-ganyan. Kasi para makuha ng simpatsya, galing doon daw. Dahil nga daw sa tatay nila, ando na sa ibang bansa, nakakulong, ganyan. No? So maraming mga pampabango daw. So syempre, coming from people na hindi alam ang tungkol sa Davao City. At kulang sa research, information, ang iba talaga tamad at ang iba talaga ay bobo, no? So ngayon, syempre iriribat ho natin yan or pabulaanan ho natin yan, mga taga Davao ho kami dito. So kami ang nakakaalam. So sa mga hindi pa nakakaalam dyan ha na sincere naman talaga din na gustong malaman ang istorya nitong pahalipay sa Taal or pamasko pahalipay ng mga Duterte family sa hindi lang mga taga Davaoenyo or hindi lang sa mga Davaoenyo kundi sa buong Pilipinas. Basta Pilipino napipila kahit nga foreigner pwede pumila dito kasi tao lang naman, no? I mean tao. Kahit nga aso, kung pwedeng nyo mautosan ng aso, pwede ba sa lahat ang pamilyang Duterte walang pinipiling sino man yan. Basta pipila ka dyan, tsatsaga ka lang ay makakatanggap ka ng pamasko. Okay, balikan natin ang historya. Itong Duterte family ay meron silang tinatawag na ancestral home. Ngayon ay matatawag ng ancestral house kasi bakit ko sinabi yon? Kasi ang home, di ba, is doon po yung binubuo po yung pamilya na may mama, may papa at mga anak. So that's what we called home. May lolo't lola. Ganon. So siyempre dagdag natin sa Filipino tradition natin or culture sa isang bahay, hindi lang nanay tatay, no? Maliban sa meron ding lola at lolo, meron ding mga tito at tita. So ancestral home noong araw. So ngayon is ancestral house na lang kasi house na lang talaga siya, literal. Wala nang naninirahan. Although meron daw naninirahan ng mga distant relatives ng mga Duterte sa kanilang ancestral home. Ngayon no, meron na daw. So very good kung ganun. Nang sa ganun ay ma-maintain ang bahay at hindi masira. Kasi nga, pag sinabing ancestral house, dapat talaga natin yan protect. Kailangan talaga natin yan pangalagaan, restore. Kasi parte na ho yan ng istorya ng pamilya nila ng mga Duterte. At hindi lang na mga Duterte, maging sa ating mga Pilipino na rin. Kasi ang Duterte, ibang tao man sila sa atin, pero pamilya talaga tingin natin sa kanila. Tatay Digong nga tawag natin, di ba? At BP Sara Duterte, pambansang atin ng bayan. Anyway, so Tatay Digong, Duterte family or Duterte Semerman ancestral house, meron silang ginaganap talaga dyan every Pasko na panata. Oo, na yearly namimigay talaga sila ng mga pamasko, no, sa mga kapitbahay. Nasisimulan na talaga yan sa mga kapitbahay lang. At yun, bumibisita rin sa Tatay Digong sa mga cancer patients. Ganyan, no, pero yung mga panata na yan, yung mga pamasko na yan, hindi lang naman kasi sila Tatay Digong ang namimigay niyan, gumagawa niyan. Tayo rin naman mga Pilipino. Kahit kami, kapatid ko, shout out sa kapatid ko dyan, no, nung bata pa ako. Talagang yearly ho niya ginagawa na nag-iipon talaga siya ng mga anything item. Nagtatrabaho kasi yung kapatid ko dati. Balikan natin na share ko lang sorry. Nagtatrabaho yung kapatid ko dati sa isang company na may mga freebies, giveaways, pero back in the 90s ho yun, no, mga ganyan na mga year. So, iniipon niya yun. Pagka December, meron na siyang mga mababalot na mga mga wraps, no? I mean, meron siyang mararap na mga anything na pwede niyang pamigay sa mga kapitbahay namin. So, parang nagiging yearly na yun, parang panata, parang kaugalian. At nakasanayan ng mga kapitbahay na one thing na excited sila na darating yung Pasko kasi hindi naman lahat may pera, hindi lahat may kaya, hindi lahat may afford makabili ng pang regalo or yun para sa sarili nila. So kahit paano, meron silang alam na bahay na sa amin yun na mapupuntahan nila at makahingi. Basta pupunta lang doon ay meron talagang matatanggap na giveaway, anything, pamasko. Ganon. O balikan tayo sa mga Duterte. So ganyan din ang mga Duterte, no? Maging kayo dyan nanonood, panigurado. Meron kayong kakilala dyan na kapitbahay ninyo, kamag-anak. O baka ikaw mismo, kayo mismo na namimigay kayo ng kahit paano sa mga kapitbahay. Di man lahat ng kapitbahay mabibigyan, pero at least meron talaga, di ba, yung pinakamalapit na bahay, the closest one. Di ba? So ito sa mga Duterte, yun din nagsisimula sila sa mga kapitbahay lang din. Oo, tapos yun, na 1980, so ibig sabihin ho niyan, kung si VP Sara Duterte ngayon ay 47 years old, pinanganak siya 1978, tama ba? 47, so 1978 pinanganak si VP Sara Duterte, that simply means that time na nagsisimula ang kanilang pamamahagi ng kanilang blessings. Blessings sila, hindi pera ng taong bayan, hindi pera ng ng kaban ng bayan, hindi yan pundo, allotment, hindi budget para pamigay. Hindi budget ng gobyerno na nakalaan para pamigay sa mga tao kapag Pasko. Kundi talagang family money talaga yon, no? Hard-earned money nila yon, hindi yun nakaw. Alam na nila, Duterte, naman magnanakaw yung mga yan. No? Honest to goodness mga yan. So, yung kanilang pinamigay
So nagsisimula talaga yan sa kanilang sa kapitbahay, ganyan, no? Hanggang sa nalaman, syempre balita. Kasi alam naman natin tayong mga tao kapag happy tayo, meron, di ba, binabalita natin yan eh. Tapos happy tayo, alam mo, natanggap kami ng ganito, ganyan, kina Mayor, ganyan. Kasi Mayor pa that time si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Nakatanggap kami ng tawag nito, may mga pamigay doon sila Mayor na talaga, di ko alam yun na. So, dahil na-miss na nila, next 26 na, wala nang pila, tapos na, di ba? Kasi 25 dapat. So, next year yan, madadagdagan. So, yung nakarinig ng balita, dadagdagan, tapos magtitestimony. Oo, so, meron naman, madadagdagan, hanggang parami. So, that's 1980. So, VP Sara Duterte is 2 years old that time, no? So, ngayon, ilang taon na ba si VP Sara Duterte? 47 years old. So, that simply means 45 years na nakalipas na ginagawa nila ho yan. So, ibig sabihin, palpal ka ngayon, butata ka, ikaw na nasabi, kayo na nasabi dyan ng mga hater na gumagawa na lang ngayon ng eksena ang mga Duterte, ngayon lang nagaganyan yung mga yan, pabango, ganito, ganyan. Hindi, matagal na yan ha. It's 45 years long ago. Ganyan na sila namimigay. Yan nga lang, hindi pa ganyan ka dami ang mga tao. Kasi nga, lalo ngayon, internet era na tayo. So, ang dami natin makikita mga, kumbaga, hindi na natin kailangan ang mga chismosan kapitbahay para malaman ang mga magagandang balita tungkol sa Duterte, di ba? So, we're in a social media era na kailangan na natin, mapanood, mabasa ang mga balita tungkol doon. O, syempre, pumila. Ako nga din nakipila nga rin kami last year, no? Kasama ko tatlong kapatid. And yun, dalawa lang sila na talagang nagpatuloy kasi hindi talaga kaya yung pila. Ngayon, yung panata na yan, yung tradisyon na yan ng mga Duterte family, ibig from the word family. No, pamilya talaga ang andyan. No? Andan si Ma'am Elizabeth Zimmerman, yung nanay nila VP Sara Duterte, kung pulong at ni Mayor Basti Duterte. O nga pala, si Mayor Basti Duterte, hindi pa siya pinanganak that time, no? Kasi pinanganak si Mayor Basti Duterte is 1987 and nagsimula ang panata ng mga Duterte yung kanyang tradisyon ay 1980. Di ba? So 7 years ago pa bago nila nabuo si Mayor Basti Duterte. So ngayon, yan na nga, social media era na to. So last year, nabalitaan ko sa internet, ganyan. No? Shout out kay Rowell P. Rowell P talaga yung isa sa pinakaano ko dyan sources of information sa mga ganyang bagay kasi lagalag man ako pero hindi ako masyadong sa Davao. Yung ganun, 'di ba? Parang mas gusto ko talaga i-explore ang mga provinces or mga sa Davao City ako naglalagalag man pero nasa downtown area lang kasi ito kasing bahay nila Tatay Digong. Hindi kasi siya situated sa pinaka-poblasyon district kundi nasa Talomo district kasi ito. So may kalayuan siya sa City Hall or downtown area. Ngayon, yung kapatid ko nga last year dalawa lang talaga yung pumila. I mean yung yung talagang inabutan ng umaga. Kami dalawa ng isang kapatid ko. Umalis na kami. So dahil yun kaya Rowell P na nabalitaan ko noong 2023. Or alam ko naman na meron. Oo. Kaso nga lang from the word pila-pila, alam niyo ba na ako din share ko lang yung pila kasi na bagay na yan hindi ko yan masyadong hindi ko masyado talagang interest na kapag kapila. Alam ko pila mahaba. Pumila na ako dati, Big Brother. Sumali ako nung dati. Kasi feeling ko talaga may tsura ko tapos may talent, ganun, wow. Yun pala hindi. I mean hindi ako napili. I mean pila from the word pila. So dalawang beses ako nakapila sa ang haba. Sa mga bigas naman dati nung kay Gloria Arroyo, yung pipila ka para sa 17 peso na 18 peso per kilo na NFA rice. So per person ay 2 kilos lang pwedeng ang pwedeng mabili. Weekly yata 'yun kung or every 2 days ba 'yun. So lang parang crisis tayo sa sa bigas. So 'yun, pila, sabi ko, parang ako inaasar talaga sa totoo lang, no. Very asar moment sa akin yung mga pila-pila na ganyan. So hindi ko gusto. Anyway, so 'yun, pag sabi ko taas ang pila, sabi ko i-vlog ko na lang 'to kasi ayoko talaga pumila. So, dalawang kapatid, so napakamatyaga nila kaya yun, nakatanggap sila ng gift certificate, cash, tapos Jollibee na foods, tapos syempre yung grocery. So, happy ang lahat. Okay, so dito sa Davao City pala, so hindi lang pala si Duterte ang hindi lang pala sa mga Duterte family makakatanggap ng pamasko. Meron din tayo sa mga per barangay, meron tayong matatanggap din sa mayor's office. Pero yan talaga, tansya ko, ayan ang budget yan yung parang allocated budget yan para sa mga Pasko, mga event na gayan yan. So meron tayong, I don't know, correct me if I'm wrong, pero sabihin ko na lang dito, I assume na lang na it's the budget of city mayors, hindi personal money ni Mayor Basti, no? So I think allocated budget yan kasi ang yaman naman ng Davao City. The audacity ba na mamimigay ka sa ibang lugar ng mga ayuda, di ba?
tapos sarili mong lugar hindi mo mabibigyan. So hindi ganyan ang Davao City. Syempre kung afford nga naming mamigay sa ibang lungsod, munisipyo, probinsya, lalo na sa aming mga constituents kababayan, di ba? Sabi nga nila, charity begins at homes, di ba? So ganun yun. Huwag kang magpapanggap na mapagbigay ka kung hindi mo kayang bigyan ang nanay mo, kapatid mo, di ba? So sorry sa mga matatamaan dyan, charity begins at home, lagi nyo tandaan yan. Mamimigay nga kayo ng nagkakawang gawa kayo sa mga ibang tao, hindi nyo na hindi ka tapos yung talagang nasa paligid ng inyong tahanan sa bahay ninyo mismo nasisimula walang pinamigay na ayuda, di ba? So ang tawag diyan false humanity. Basta anyway, so bali itong Duterte family dito sa Davao City, marami kayong mapupuntahan dito para sa pamasko regalo ha. So ulitin ko, meron tayong mayor's office. I don't know sa vice mayor's office kung mamimigay ba si Kong Rigo. I don't know, possible, pwede, meron din. Sa mga konsehalis, meron din yan. Pero alam naman natin ang mga konsehalis, hindi naman ganyan kalaki ang sahod ng mga yan. Kaya pagpasensahan nyo na kung may mga konsehal talaga na no-show. O no-show sa Pasko. At hindi rin lahat ng mga konsehalis ay Catholic, Roman Catholic or Christian. So marami din, may mga INC, mga Muslim. So marami din, saya pagpasensyahan nyo na kung no-show yung iba. And let's go to Kung Pulong Duterte. So yan, mayor's office, vice mayor's office, Kung Pulong Duterte. Meron tayong, pero syempre hindi naman si Kung Pulong Duterte ang congressman sa Davao City. We have 3 congressional districts. We have District 1, 2 and 3. So ang District 2 ay si Kung Omar. Punta kayo doon. I don't know kay Kung Omar kung namimigay siya ng Pasko, gawa nung Muslim kasi siya, pero I think wala naman pag politician ka mo muna, hindi mo muna yan iisipin kasi karamihan din mga Kristiyano, so kailangan mo talaga i-serve. So kahit Muslim ka. So let's go to, pero nyo ko paki-inform nga dyan sa comment box kung ano ba yon, okay ba yon yung Muslim yung mayor, Muslim yung congressman, tapos constituents nila mga Kristiyano karamihan. So siguro still respected pa rin naman, no? Hindi naman siguro yan sabihin na hindi, walang Pasko. Kasi alam nyo ba na meron akong company dati na shout out sa mga Jehovah's Witnesses. Jehovah's Witnesses. Hindi siya namimigay ng regalo sa amin, kahit payong, ganyan, kahit coat o anything man lang. Company yun So ang trabaho pa naman namin is direct marketing kami, like basta grabe yung bintahan namin doon. Milyon ang inaakyat namin sa company, tapos wala man lang silang anything na pa-bonus. Walang bonus, walang I think ginagamit na nila yun as excuse. So Jehovah's Witnesses po yun, pero matagal na yun, umalis ako na matagal doon. Anyway, so paki-comment dyan, kung kasama ba yun pag Muslim ba, hindi ba pwedeng pupunta sa mga celebration ng mga Kristiyano ng mga constituents. I don't think so. I don't know. So let me know in the comment box. So ulitin natin, we have mayor's office, vice mayor's office, we have 3 congressional districts kung saan ka man belong sa Davao City. So meron kang Ungab, meron ka ring Duterte ulit, no? So in Poblacion District, meron kami mayor's office, vice mayor's office, we have Kung Pulong Duterte office, we have PPP party list, ayan, no? So lahat ng mga barabarangay dito meron talaga din na binamigay allotment. Parang yun na siguro yung sa mayor's office o sa city mayors, hindi man sa office of the city mayor, kundi talagang binabarabarangay na. O nga pala, sa mga nasasabi kasi na parang pahirapan yata ang pagpila, makakuha ka nga ng pamasko, puno ka rin, puputok din naman ang mga varicose veins mo sa inyong paa. Hindi naman kasi din dito pulitan. Oo, ang kasi ang barangay, sa totoo lang, at magandang ideya ho yan, pero hindi kasi yan personal money kasi ng mga Duterte, hindi ho yan allotment, hindi yan allotted talaga para sa lahat. Mantakin mo, na-explain ko naman yan sa isang video pa na nasundan natin, na isipin mo kapag ibabara-barangay yan, ilang barangay meron ang Pilipinas, kasi ang kasi na yan, ang pamaskong handog ng mga Duterte family since 1980, hindi kasi yan constituents, mga botante lang, mga bona fide residents. Hindi yan bona fide residents ka ba dito, butante ka ba, hindi ganyan. Yan ay para sa lahat ng mga tao. Kahit foreigner pwede. Ngayon, ilang katao meron sa Pilipinas? You have 120 million if I'm not mistaken, no? 125? 100 million, sige na, 115 million na lang yung kay Catriona Gray. 105 million, basta 100 millions plus ang tao sa Pilipinas. So lahat ba yun kayang bigyan ni Tatay Digong? Lahat ba yun kayang bigyan nila BP Sara Duterte pamilya? Nako, napakalimited ng resources ng mga family Duterte. So tama itong sabi ni dito. Basahin natin, ha. Basta nasabi ko na yung pinaka main facts, no, na ang talaga ang Davao City
ito mga Duterte ay hindi ho yan ngayon lang nagaganyan sila gumagawa ng eksinang ganyan, kundi since 1980. So that's Duterte Panata or Duterte tradition, yearly tradition. So since 1980, so that's 45 years na ang tagal na sila namimigay ng mga pamasko hanggang lumaki ng lumaki. Kaya nakaka-pressure yan ha sa membro ng pamilyang Duterte. Paano nila yan isa-sustain? Alam niyo yun, ang daming taong pumipila, sabi natin 30,000, di ba? Food packs, o sabi natin sa mga 2,000 pesos, di ba? Malaki din yun. Di ba? Hindi naman okay na sana kung magnanakaw yung mga yan, di ba? Mga kontraktor, hindi. Nakaka-pressure yan. So, good luck na lang talaga sa mga Duterte family. Sana damihan pa nila yung kailang mga business franchises, mga ganun, no? So, sana marami pa ang kailang magiging kliyente sa kailang mga law offices. Si Kitty Duterte, ma'am, mag-artista ka na. Oo, pero wag din pala ang artista. Pangit talaga sa showbiz din. Oo, madumi. Makalat, madumi, no? So, walang dignidad kapag celebrity ang plastikan. So, hindi naman ganyan ang mga Duterte. So, mag-model na lang sa Ma'am Kitty Duterte. Donut business. Huwag ka na lang munang sigurong sumabak sa politika, Ma'am Kitty. Magnegosyo ka muna, no? Okay, so basahin natin so okay na yun ha. So 1980, Duterte family Panata, yearly tradition, pamasko, pahalipay sa Taal, Davao City. So every 25 of Christmas dapat yan. Pero ang ginagawa ng iba para talaga makasecure, para mas makaon ng makamayan nila mga Duterte family, early as hapon pa na ng 24. Andyan na sila pumipila na. At para siya sa lahat, Muslim man o Kristiyano, Pilipino man o hindi, pwedeng pumila dyan. So, yun po yung pinaka-main facts. So, 45 years na nakalipas. Okay, so basahin natin ang sabi ni Klaus Wolf. Ito kasi meron siyang punto rin eh. Grabe sab kadaghan ninyo. Oy, maluoy sab mo ni BP Sara. Mo sabot sab mo. Gipagamay pagani ang iyang OVP budget. Gilisod-lisod pa siya sa mga kongresista o senador sa budget. O gasto baya sab ang pagsigi bisita kay PRRD sa dahig. Pila god na sila ka anak ni PRRD, muanhi lang sa dahig, dili sa lalim ang plane ticket, unya sa ilahapod gipuy-an sa Hague. Gasto kaayo mga Dabawin News, dili man siguro magnilaog ang mga Duterte, pero biskan gipakita nila ang malipayon nilang dagway at tubangon ninyo, pero dagway at atubangan ninyo, pero kamo na sa unta magunahuna ba nga dili man si BP Sara Duterte parehas ni Marcos bangag nga ang confidential funds billions og wala gamita. Og naa pa ang mga corruptions ni Marcos na gibulsa lang, wala gyud makatabang sa mga pobre sa Manila, Luzon. Si BP Sara for sure ginautong na niya ang tanan ba, pero nabugatan pud na siya sa gasto. Kamo na lang sab ang maghuna-huna og maluoy sa ilaha. Tinuod yearly na ginabuhat sa mga Duterte ang manghatag, pero karong panahon na grabe ang kadagko sa problema financial nga giatubang nila kay PRRD. Halos kada bulan na agid sila sa Hague. Gasto ang pamasahe sa plane, maon na unta mo sabot sab mo sa sitwasyon. Kamo na lang ang adjust og mosabot kanang mga gipanghatag regalo nila gikan sa ilang bulsa og dili gikan sa kwarta sa mga tax. Kanang mga gipanghatag regalo nila gikan na sa ilang bulsa, dili na gikan kwarta sa mga tax sa tao. Maunang luoy pod unya na apa ng mga pasangil nga korap si BP Sara og daghang kwarta gikan sa pugo, mga pasumangil ni Trillanes. Manghinaot ko na proteksyonan ninyo, Dabawin nyo si BP Sara kay siguradong si Marcos dili makadawat og kapildihan. Ayun no, so Klaus Wolf, salamat kay sa imong mensahe. Grabe makatouch no. Grabe ka sincere ang imong ginaingon diri oh. So ma-feel gyud nako nga love nimo ang Duterte. Ma-feel gyud nako nga grabe imong concerns ila. So I second emotion sa imuha. I do agree, pero syempre nga as I've said dito sa aking reply na dili manggod tanan pod ng mga tao taga Davao na ay kwarta no. So nagiuban nga na ay kwarta pero mga yawat ng gihapon, bahalag dugay mo pila, bahalag kuan basta kay makakuan sila ganang ang Jollibee Jollibee ang kwarta 250 300 pamasahe. Okay ra pud na gihapon no, kaya ra na nila, pero ano ba kanang ang makitaan nila si Duterte, si Sara kay kinsa nga membro sa pamilya ila makitaan, happy na kay na sila na dako kay na siya nga pamasko na. Tas ikaduha pa napos sila grocery mabitbit pang pang handa pang spaghetti nana ba. So may points ka kasagaran na diya sa mga taga-lugar taga outside po na siya Klaus Wolf dili lang taga Davao na adri. Actually mas daghang gid ang mga taga-gawas, mga taga Santa Cruz, taga Bukidnon, taga Davao Oriental, taga Del Norte, de Oro, Agusan. O mga taga Suksagen o mga taga Barm region na bisag dili mga Katoliko, pero nagid sila no ga dawat sila og kanang kuan kaning hatag
pinaskuhan sa mga Duterte family. So mura to siguro ko mastorya. Oy, yun lang siguro, maraming thank you ha sa Close Wolf. Talagang nakaantig yung iyong mensahe, which is totoo. I second emotion. Ingat to kayong lahat dyan. Merry Christmas and prosperous New Year. Tama, ingatan natin ang mga Duterte, okay? So sila lang talaga yung pag-asa natin. Sila yung nagre-represent sa ating mga madlang people, masa, mga voiceless, no? Walang boses, walang, alam niyo, walang collection. So sila na yung ano natin, patron, okay? Hindi sila trapo.